Ang may-ari ng naturang shop, walang iba, kundi si Amboy. Hindi naging sagabal ang kanyang mahirap na kalagayan para makapagtrabaho at makapagkumpuni ng mga gulong. Manong. O kuya, kumusta? Okay lang po, sir. Nagbo-vulcanize kayo? Kayo lang o may tao kayo? Napukuro talaga mismo. Ikaw mismo? Oo, sir. Hindi ka nahihirapang mag-vulcanize? Hindi naman po, sir. Madali lang. Kaya naman. Matagal mo na ginagawa to? 7 to 8 years na po, sir. Ay, butas ah. Sa loob ng halos isang dekadang pag-vulcanize, ilang diskarte na rin daw ang kanyang nabuo para mapabilis at mapagaan ang kanyang trabaho. Matalas talaga isip ko yung mga parte ng ganun, sir. Kasi habang trabaho ako, pinag-aaralan ko kung paano madaling gawin yung ginagawa ko. Kaya alam ko, sir, kahit hindi ko na nilulublob kung minsan, alam ko na yung butas. Pinagtitiyagaan ni Amboy ang mga napaglumaang gamit na nabili niya ng mura mula sa ilang kaanak. Traditional o mano-mano pa rin ang kanyang pamamaraan. Yung pistong ko dati, ang tagal maluto. Nung umpisa ko, mga aabot ng 30 minutes, sir. Di pa naluto yung nilulutong binubulcanize ko. Ang ginawa ko, pumunta ako dun sa junk shop, namili ako. Hanggang nakapili ako yung manipis. Ang pinakamalaking punang ko dun, sir, yung compressor. Kasi ano yun, 17,500. Saka yung pagpakakabit ng kuryente. Yung barong-barong ko dun sa baba, sir, 4 lang na D8 nun yun na yero. Walang ano yun nung, sir, walang dingding. May katrela ako dun sa tapat ng ano, dun lang ako ano. Pero tuwing gabi, umuwi kami. Tapos inunti-untihan ko na lang dinugtudugtungan ng mga yero. Hanggang gano'n na lang ng ano, sir, kalaki ngayon. Ang kanyang maghapong paggapang sa vulcanizing shop, paggapang din daw para sa pag-aaral ng kanyang 2 anak. Nung nagkaroon na ako ng pamilya po, na-decide ko na kailangan ititayo ko ng sarili kong pamilya po. Kailangan kong magkaroon ng sariling trabaho para mabuhay ko yung magiging pamilya ko po. Ano, sikat ka na. Kasi may humahanga sa akin na kahit ganito ako, alam kong magtrabaho. Oo. Kahit mabibigat na trabaho, kaya ko. Kumpleto raw ang mga paa ni Amboy nung siya ipinanganak. Nung 3 taon ako po, sir, sabi ng nanay ko, may lagnat ako, tapos tuloy-tuloy na lagnat, nasa ospital lagi daw ako. Wala pa yung pang-anti-polio, nung katuturok siguro yung mga paa ko, 8 years old, noon na akong nag-umpisang, di na ako makalakad. Yung tuhod ko na gumagapang na lang akong palakad po. Hanggang binata na ako. Parang malakas ng loob po talagang mabuhay dito sa mundo. Merong nangungutya din sa'yo? Tinutokso ka rin, gano'n? Noon bata ako, sir. Nung bata ka, madalas ka matokso? Oo. Anong ginagawa? Paano sinasabi? Bayawak. Ginagano ako. Ginagano ka? Oo. Kasi gumagapang talaga kung naglalakad ng sir. Kasi kumpleto itong pa ako noon. Oo. Alam, pinaputol ko nung ano, kasi nabasag yung bilog din sa tuhod, kasi tuhod ko ng ano ko noon, gapang pa rin tuhod ng ano Yun ko. ang ano, yun ang parang paa. Oo. Nabasag. Pinaputol mo. Oo, pinaputol ng dadal ko kasi ano na, magkakakanser na noon. Sa kabila ng kanyang pagkalumpo sa murang edad, nakapagtapos si Amboy ng elementarya at high school. Taong 1998, nakakuha naman siya ng certificate sa tailoring at lamination mula sa isang programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga PWD o persons with disability.
Pero sa kabila ng pagkakaroon niya ng edukasyon, naging mailap pa rin daw kay Amboy ang mga oportunidad na makapagtrabaho. Sir, wala talaga akong kung hindi naman ako nakapasok na tailoring dun sa pinakamasikat na tailoring shop dito sa Lawag. Nag-apply ako. Sabi niya, next week balik ka. Nagkataon na umuulan, sir, mahirap talaga ng pagta-travel ko. Saka saan ako kukuha ng pamasahe ko? Habang wala pang trabaho, nagsasaka muna noon si Amboy sa bukid. Maggagapas o makikibunot ng pananim na palay po, tanim ng mais. Ginaganon ko yung mais ko. Para makapag gumagapang ako, makapagtanim lang ako ng mais ko. Kahit anong trabaho po nung araw ng kabataan ko. Hanggang sa matutunan niya ang pagbo-vulcanize mula sa isang tiyuhin. May minamasdan akong tiyuhin namin na vulcanize din ang trabaho niya, sir. Kaya ang alam ko yung ginagawa niya. Hindi ko inisip na mahihirapan akong magkalas sa mga gulong o ano. Basta ang isip ko, kaya ko. Minememorize ko yun, sir. Habang binubulkanize ko, ang nasa isip ko, kung saan galing yung mga parte. Hanggang isang linggo, hanggang sir, na-perfect ko na yung pagbabaklas ng gulong. Kumikita ng 250 hanggang 400 pesos sa isang araw si Amboy, kumporme sa dami ng mga nagpapagawa sa kanya. Pero hindi pa rin daw ito sapat para sa mga gastusin nila sa bahay at pambaon ng mga bata. Apat kaming hindi pa nakasali ng ilaw. Pag may school day po, sir, 100. Pero sanay na ako talagang ganitong buhay, sir. Masaya rin kami kasi kahit paano, kakain kami rin ng... Sa amin po, sir, tapat na. Kakain kami kahit anong ulam. Ang priority ko na ngayon, sir, mabigyan ko ng baon ng mga anak ko. Saka kakain sila ng umaga para malakas naman ng katawan na pag-iisip sa pag-aaral.